Committed. Pakilakas po yung word na committed. Committed member. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay galing po sa book ni Tabiti. Tabiti na ang tawag natin sa kanya dahil ang hirap bigas yung mga pili niya. Okay. Galing po yung ating resources sa book ni Tabiti, yung A Healthy Church. At itong pag-aaral natin ngayon ay doon galing. Tapos ginamit ko yung ating Bible study guide, tsaka konting resources, tsaka sabi kong input. So ngayon po, pag-uusapan natin ay ito, committed member. Pero bago yan, doon po kasi sa book ni Tabiti, sa intro niya, nung binabasa ko yung intro niya, nagkaroon ako kagad ng interest. Kasi, doon sa kwento, parang nakaka-relate ako. As in, nakatawa siyang nangyayari sa loob ng church natin. Ano ba yung nasa kwento? Ang sabi ng lalaki, nakalimutan ko pangalan pero sabi niya, kung siya ay graduate sa kanilang youth, parang samahan ng youth, sila ay humahayo, sabi niya doon, mahal ko yung church, mahal ko yung mga tao sa church, mahal ko ang Diyos, pero hindi ko makita yung sarili ko na ini-involve ko pa yung sarili ko ng malalim sa church. Ang sabi niya, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang church, okay naman, pero sabi niya, hindi ko makita na kailangan ko pang i-involve yung sarili ko masyado sa church. Ngayon, ganito, noong ko ba pinag-iisipan yung mabuti? Dahil nakakaraan lang, may kinausap kami ni Elderman na siya ay medyo naglayo sa church. Habang kinakausap namin siya, tinanong ko siya. Kasi ito yung matagal ko ito ay napansin ko sa church natin. Tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, tingin mo ba ang church nakakasagabal sa'yo? Nandun ka ba sa stage na ang tingin mo ba ang church ay parang nakakasagabal? Kasi, habang nagmamature, mas nagiging seryoso yung buhay, mayroon kang mga priority mas kailangan mo unahin, to the point na, parang ang church ba ay something na hindi mo kailangan masyado nang asikasuhin pag ikaw ay nagmamature na. Ito po, napapansin ko sa church natin, huwag niyo sanang isipin may pinakatamaan ko. Wala po, kasi wala na sila dito. Ganito. Nung nagtopic kami noon minsan sa youth fellowship, ang usapan doon, ang title ng topic ay Against the Flow. Sa mga taga-youth, kung naalala niyo pa. Okay, so napag-usapan namin doon yung against the flow kasi pag tinatawag ko sila, ano ba yung against the flow na yan, sumasagot sila. At kadalasan sabi mo napansin parang ang sagot is yung mga negative things na hindi ginagawa ng Kristiyano. So, ang mga Christian dapat ganito, hindi dapat ganyan. Pero sabi ko sa kanila, against the flow, ito yung takbo ng mundo, ito yung natural na nangyayari. Hindi naman ibig sabihin ng masama agad yun, pero kaya mo bang labanan yun? And ito po kasi ang napansin ko nangyayari minsan sa church. Kadalasan po ito yung nangyayari sa mga bandang youth, papuntang sa young pro, yung mga tipong magkatabaho na. Ang mga kasama natin dito yun ay nasa high school, papuntang college, tama? Hanggang sa papunta ng mga magkatabaho na. Ito ang napansin ko minsan, yung adulting. Yung adulting stage na yung tinatawag. Kung high school lang, medyo okay pa. Tama po ba? Atin ka dito, minsan nag-aaral na lang kayo sa loob ng church, minsan hindi ko alam kung naiintindihan mo talaga kung ano yung halaga ng church. Pero habang nagmamature ka, naunawaan mo yung church, sumasama ka sa ministry, nagiging active ka, nakasama ka. Tama po ba? Ang kaso, habang umaakyat ka sa adulting stage na tinatawag, dumadami yung priorities. Nagiging seryoso yung buhay. Bumibigat yung mga pressure. Nape-pressure ka lalo. Sa pag-aaral, yun nangyari. Yan ang reality, feeling ko, nagiging pressure talaga sa pag-aaral is yung disappointment sa magulang. Tama ba? Ayaw mong ma-disappoint yung magulang niyo. Kung tutusin, meron dito, tinatamad lang mag-aaral. Kaso baka ma-disappoint yung magulang ko Tama ba? Meron dito mga kabataan ng ating church, pero wala yung mga magulang nila dito. Tama po ba? Maraming kabataan dito na active at nakakatuwa yun, pero minsan ang fear ko, pag dumating na doon sa part na kailangan mo lang seryosohin yung buhay mo, pinapayagan na ng magulang mo matin dito, pero may malaking chance na pag nandun ka na sa part na kailangan mo seryoso, pwede ka nang pigilan ng magulang mo. Kasi kailangan mo na ito unahin Tama po ba? Ang pinag-usapan ko natin ito is committed church member. Tama po ba? Nasusundan nyo. Ito napansin ko. Habang umaakyat doon sa adulting stage na yun, habang may pinaprioritize ka na sa buhay mo, na mga para sa is mas mahalaga na to. Ito yung mga bagay na kailangan kong unahin. Habang umaakyat ka, parang gumababa ka naman sa church. Yung commitment mo sa church, parang unti-unti naman bumababa. At habang bumababa yun, unti-unti ka rin nawawala. At habang nawawala ka, doon ka hahanapin ngayon
ng mga kasama mo sa church. Tama ba? Hanapin ka ng digon mo, i-chat ka, pupunta ka ng digon mo, kasama siguro ibang member, at kung ikaw naman, yung nandun sa umaakyat, paunti-unti at napipigatan ka, bumibigat yung pressure, ano ba, nai-stress ka sa mga kailangan kasi kasulit, parang sa'yo, siguro, parang sa kanila, nagiging abala ang church. Parang huwag na nga muna lang sumabay, dami-dami kong inaalala. Ito yung mga bagay na dahil nagmamature na ako, nag-a-adulting na ako, ito yung mga bagay na mas kailangan kong unahin. At huwag na muna kayo sumabay. Napansin niyo ba yun? Nangyayari sa atin yun. Nangyayari yun dito sa church natin. Na meron tayong mga kasamahan na dati ay maaasahan mo, masipag. Tapos habang bigla na lang unti-unti, nawawala sila. Hindi kung pag sinashot mo, pag message mo, hindi ka na sinisig. Pag pinupunta mo, parang palaging busy, palaging hindi available. Tapos unti-unti mawawala sila sa church. Minsan, tumitigil talaga. Minsan, umahanap ng ibang church kung saan yung church ay malaki at hindi ka pansinin. Tama? Kasi pag hindi ka pansinin, hindi ka habulin. Maliban nilang nagro ka. Tama po ba? So, ganito po. Ang tanong, committed ka ba? Dapat ka committed sa church. Ang church ba ay tinitingnan mo as something na dapat mong pahalagahan? Yung tipo, pag sinabi natin committed, ito yung bagay na hindi mo talaga basta-basta iiwan. Tama po ba? Kasi committed ka eh. Saan ka ba nagpo-commit? Tanungin ko nga kayo. Mag-isip kayo ng sagot nyo. Hindi ko na kayo tatanungin ng ano. Pero saan mga bagay kayo nagpo-commit? Yung tipong pagpo-focus ako dito, hindi ko pipitawan. Mag-isip kayo. Magtanong kayo sa house church nyo. Pag nag-house church kayo. Di ba kadalasan nagpo-commit tayo sa mga bagay na kailangan natin? Mga bagay na gusto natin. Tama ba? Pag kailangan mo isang bagay, kahit hindi mo yung type, kung kailangan magtrabaho, mag-commit ka doon. Tama? Sa church ka, nag-commit kayo. Okay. Sa ano ba? Yung bagay na gusto mo. Pag ang isang bagay gusto mo, gusto mo bumili ng gadget. Kahit gutom ka, kahit padaan ka sa nagtitinda ng barbecue, maamoy mo yung usok, pipigilan mo yung sarili mo. Tama? Bakit nag-iipon ka? Nag-commit ka. Gusto mo ng panibagong gadget. Ano ba? Ito, yung mga mahalaga sa'yo, nag-commit ka doon. Tama? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan nyo naman yung katabi nyo. Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Handa ka ba mag-commit para dyan? Pag sinabi natin committed church member, okay, lilinawin natin ha. Pag sinabi natin church, hindi ko natin pinag-uusapan yung building. Hindi rin natin pinag-uusapan ito mismong Sunday service. Pag sinabi natin church, ang pinag-uusapan natin, kayo, tayo. Okay po, pag sinabi committed church member, ang pinag-uusapan natin dito is yung para sa atin. Okay? Kung ano gagawin mo, kung ready ka ba, para mag-commit sa mga kasama mo dito sa church. Okay? Church, naiintindihan natin. Kaya po yung tanong ko kanina, kung napapansin nyo, nangyayari sa church natin at nakakalungkot. Minsan yung mga ganon, kasi sabi mga kanina, active naman sila yung mga yun, nagiging ka-close natin, nagiging kaibigan natin. Tama po ba? Tapos, pag biglang naging seryoso na sa buhay at parang pili na mas kailangan ko na unahin to, parang ba ang church ay nasa-sacrifice? Tama pa siya ba? Yung nangyayari din po sa mga, hindi lang sa mga young pro to nangyayari, ba? Kaya sa mga may edad na nangyayari to, minsan nawawala na sila kasi meron silang kailangan asikasuhin. Na para sa kanila, yun yung mas mahalaga. Hindi ko sinasabing hindi yung mahalaga. Ang inilalaban ko dito, ang church ba hindi mahalaga? Para iwanan mo siya, gano'n-gano'n lang. Kasi, isa sa mga inuutos sa Bible talaga, at isa sa mga inaano talaga sa akin, sabi ko, madalas natin tumarinig, huwag mong kalimutan ng pagdalo, huwag mong kaligtaan ng pagdalo. Tama po ba? So, ibig sabihin, ang church ay mandata talaga sa Bible. Na kailangan umatay ka ng church, kailangan nasa church ka. Tama po ba? Ang church ay dapat pinapahalagan. Pero parang bakit gano'n lang siya kadalit-talikuran? Okay, start tayo. Bago tayo, okay? Ayan, review muna tayo. Doon sa dalawang nauna, sabi nga doon isa, humble member, tapos isa na growing disciple. Pero bago yung mga title na yun, ang title talaga natin ay, anong title natin? A healthy church member. Question, review muna tayo. Ang church membership ay biblical. Okay, next slide, tingnan nyo natin. Sabi doon, the Bible does not directly address the concept of formal church membership. As in, wala kayong nakakita nakasulat sa Bible na church membership.
Wala kang nakita na nakasulat sa Bible. Maraming kadalasan sinasabi, pag hindi nakasulat sa Bible, walang ganun. Hindi totoo yun. Tingnan natin ngayon kung ganun nga ba. Sabi ko, the Bible does not directly address the concept of formal church membership, but there are several passages that strongly implies its existence in the early church. Check na natin kung ano yung mga yun. Number 1, keeping list and voting. Acts. May Bible verse ka? Okay. Buksan po natin ang ating mga Bible sa gawa. Gawa chapter 2, verse 41. Review lang muna tayo. Bilisan natin itong review natin. Baka hindi tayo matapos. 41. Nakita na ba? Kahit ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay pabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 na tao ng araw na iyon. So, number 1, malinaw, may naglilista. So, may naglilista, ang sabi doon, yung mga naniwala. Tapos sa verse 47 hanggang 47, nagpupuri sila sa Diyos at inalulugdan ng lahat ng tao. Bawang araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. So ito po malinaw. Ito hindi ko ito nabigyan pansin natin eh. Pero ito yung mga naliligtas, automatic dinadala sila ng Diyos sa church. Walang naligtas na walang church. Maliban na lang siguro kung namatay sila kaagad, yung naligtas sila. Pero kung ikaw ay naligtas, kung ikaw ay tinawag ng Diyos at ikaw ay buhay pa, hindi pwedeng hindi ka na-church. Tama po ba? May nakausap kami ng Mayo kami sa Puombong. Ang sabi niya, umatenda ako ng Catholic, umatenda ako ng born again, umatenda ako ng iglesia, umatenda ako ng dating daan. Ang sabi niya, pare-pareho lang naman yan. Sabi niya, kaya ako hindi na ako nag-ano eh. Kami na lang ng Diyos. Sa loob-loob ko lang. Eh syempre, abang sabi nga ni Elder Ed nung nakaraan, prioritize mo yung relationship kaysa yung palagi ka tama. Nakinig na lang ako, hindi na ako sumasagot, matango na lang ako gano'n. Pero sa loob-loob ko lang, sino ba yung Diyos ang kinakausap doon? Wala nang sinabi ang Diyos na gano'n eh. Dito nga sa binasa natin, sabi doon, ilinadagdag sa kanila ng Panginoon. Araw-araw. Ito po sa church membership, ang ano doon, ligtas ka at saka kasasali sa church. As inanampalataya ka, tinanggap mo si Kristo, saka ka palang magiging church member. Ganun po ang nakasulat sa binasa natin. May tumanggap 3,000, tapos naging part sila ng church. Ang sabi doon, nanatili sila sa turo ng mga apostol. Sabi doon, araw-araw may ginadagdag sa kanilang Panginoon. At nakalista po yung mga yun at kilala nila ang isa't isa. Okay? Next slide. Ay, hindi pala. Church leadership. Sa Acts 6, verse 3. Ang sabi doon, kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino at kuskus ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkulin ito. Ang sabi doon, kaya mga kapatid, pumili kayo. Sino yung mga pipili? Ang sabi doon, mga kapatid, pumili kayo. Ito po yung mga pumipili, sila ay mga church members. Yung binasa natin kanina na sinabi doon na nadagdag ng 3,000 na dinadagdag ng Panginoon, sila po ay nagtutuloy-tuloy sa church, naging member sila, lumalago sila, kagaya ng itinurong last Sunday, at habang tumatagal sila sa church, ang sabi doon, pumili kayo ng 7 leader. Yung pipili nilang leader, galing din sa kanila. Okay? So, ang pumipili ay nasa loob ng church at ang pinipili ay nasa loob din ng church. Hindi ka pipili ng tao sa labas para mag-lead sa inyo. Okay po ba? At ang pumipili din ng church leader na naggaling sa loob, ay galing din sa loob. Okay po ba? So, malinaw tayo na sa maraming siguro na dito hanggang ngayon. Habang i-research ko to, and then nag-YouTube ako, tinitingnan ko kung ano ba yung mga magaganda pang pwedeng idagdag para patunayan na ang church membership ay talagang nandito. Marami rin kung lumalabas doon ang umukontra. Sinasabi nila na ang church, kung parang palagay nila yan, wala namang nakasulat na direct ng may church membership. Pero malinaw, ito po kasi, daanan natin na number 3 mamaya, pero ito po yun, tanggalin nyo ang church membership sa usapan. Hindi natin makapatakbo to. Ang sabi doon, pumili kayo, sino yung kayo? Sino yung tinutukoy doon kung walang church membership? Saan makukuha ng leader na itatayo mo kung walang church membership? Sino ang lead mo kung wala kang member? Tama po ba? Per Sunday na tayo, pumunta kami ng Kanyugan, may assembly. Sa assembly ng Kanyugan, meron po doon, kailangan mong bumoto ng, ano ba tawag doon, mga parang officer, gano'n. Siyempre, yung bumoto mo,
galing din sa kanila. At ang pwede lang bumoto ay yung member ng kanyugan. Tama po ba? Ganun din sa church natin. Kailangan talaga yung organize tayo. Tama po ba? Church, so malinaw po ba na ebidensya na meron talagang church membership? Kahit walang nakasulat sa Bible na direta na church membership. Malinaw po ba? Tingnan nga natin yung number 3. Okay, 1 Corinthians 5. 1 Corinthians 5:12 to 13. Sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga di-Kristiyano. Ang Diyos ang nahatol sa kanila, ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat nating hatulan, hindi ba? Ganito ang sabi sa kasulatan, itiwalang ninyo ang masamang kasamahan ninyo. Okay, sa mga bago, nga pala. Bago ang lahat, nandito nga po pala si San Paulo. Palakpakan po natin ang Panginoon, okay? Galing po sa mga ibang bansa. Okay lang. Ito nung simula nung tumayo sila dito ni Nanay Luz, tapos sa testimony sila, parang pagkatapos nun ay unti-unti si Paulo ay nanghina at hindi na siya makabalik ulit. Pero ito nga siya ngayon ulit. Nakailang bisita tayo dyan dahil nga sa kanyang kalagayan, pinag-pray natin at nandito siya ngayon. Salamat sa Lord. Okay po ba? So, salamat sa Panginoon, salamat sa mga Paulo, para sa testimony na kahit may ganong sitwasyon, makakabalik ka pa rin sa church. Salamat. At buti kayo may sakit na makabalik ng church. Tama po ba? Okay Magandang testimony yung Paulo. Salamat at nakabalik ka. Ang sabi doon sa binabasa natin kanina, merong outside, merong inside. May malinaw. Ang sabi doon ni... Sino to? Si Pablo. Ang sabi niya, ano ba ang karapatan kong humatol sa mga outsider? Wala akong karapatan humatol sa mga outsider. Ang pwede humatol sa kanila ang Diyos. Okay? Madalas na itong banggitin ang mga ginagawang hindi tama. Sabi lang, wala kang karapatang hatulan ako, hindi ka Diyos. Ginagamit nilang depensa yung part na yon para ma-depensa yung mga ginagawa nilang hindi tama. Pero ang sabi dito ni Paul, ano ba karapatan kong humatol sa mga tagalabas? Diyos ang bahalang humatol sa kanila. Ang dapat yung hatulan, sino? Nasa loob ng church. Kung pwede kang humatol, basta nasa loob ng church, at yan ay member, at meron siyang hindi ginagawa tama, pwede siyang hatulan. Pwede siyang ma-disciplinary action. Kagaya ng binanggit ni Elder Ed nung first Sunday, nung meron isang basket ng kamatis, nandiyan mo isang bulok ng kamatis, ang mangyayari, damay lahat. Kailangan mo siyang tanggalin. Nung pong tayo hindi pa report, pag kami humahayo at tinatanong kami nung aming hinahayuan, kayo ba yung nagtitiwalag? At sabi ko, agad ay hindi po. Kasi ako mismo, tingin ko sa ganun, parang kulto. Yun ang tingin ko sa mga church na titiwalag. Grabe naman sila, nasa na yung tinatawag na pag-ibig dun. Pero nung tinuro sa atin kung nag-biblical pala talaga to, nung una mahirap talaga tanggapin yung word na tiwalag Ewan ko sa mga kabarkada siguro ni Quincy, mga bago kayo, hindi ko alam kung ano dating sa inyo pag sinabing tinitiwalag, pero biblical pala siya. Hindi mo pwede itiwalag ang isang tao sa loob ng church, hindi mo naman siya member. Paano mo siya titiwalag? Tama po ba? Kung ma-attend lang naman niya dito, paano mo siya ititiwalag kung hindi naman talaga siya member? Kung naliligaw lang siya dito, pupunta lang siya dito paminsan-minsan, hindi mo siya pwede tiwalag. Bakit hindi naman siya parting Tama, pero kung party ka, ang sabi doon, itiwalag ninyo yung masamang kasamahan ninyo. Kasamahan. Sabi ko nga kanina, pwedeng nasa loob ka ng isang bus, marami kayo doon, pero hindi kayo magkakasama. Pero kahit dito sa church, magkakasama tayo. Pag sinabi magkakasama, iisa. Nais na isang grupo tayo. At sa isang grupo na yun, pag merong hindi tama, kailangan siyang itiwalag. Yun ang sabi ko ni Paul. Ito po ang pinag-uusapan dito is yung madalas natin kong banggit yung anak, meron siyang sexual relationship sa kanyang stepmother. Ang sabi ni Paul, alam niyo naman yung may ganyan, hindi niyo man lang pinokorek. Parang pinagmamalaki niyo pa, tanggalin niyo yan. Sabi ni Paul, kahit wala ako dyan, bilang parang kaparte ninyo, sinasabi sa inyo, tanggalin niyo yan. Alisin niyo siya. So malinaw po ba na sa ating pinag-uusapan, mula ng first Sunday hanggang ngayon, malinaw po ba na ang church membership ay talagang kailangan ng church? Talagang nasa Bible ang church membership. Malinaw po ba yun sa atin? Tanggap po ba natin yun? Kasi sa church membership, meron tayong mga rules. Ito kasi ang inaayaw nila. Kasi para sa kanila, pumunta ka ng church, malaya ka sa church. Ayaw nila yung church membership kasi parang pinukontrol sila ng church. Kaya hindi nila sinasangayunan yung church membership. Parang inaano nila is yung parang yung God is love, malaya ka sa church. Gawin mo yung gusto mo, attend ka. Kaya maraming tumututol sa church membership kasi piling nila nakakagulong sila. Dahil ang church membership ay yung mga rules. Okay, next slide.
The essence of membership, committed love. Okay, basahin natin itong ano. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Itong utos na to, itong unang part, hindi naman ito bago eh. Ito yung bago. Kung paano kung kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makakilala ng lahat. Sino daw ang makakilala? Lahat. Hindi lang sa loob ng church, pati sa labas, makakilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Ito po ang point. Ayun. Nakatingin ang mundo sa atin. Kailangan bilang church, bilang church members, bilang committed members, kailangan nakikita sa atin ng mga tagalabas na iba tayo sa kanila. Hello church, nandiyan po ba kayo? Kailangan makita yun sa ating pamumuhay. Hindi pwede sinasabi mo nasa church ka, pero pareho lang pala yung pamumuhay mo sa labas. Ay wala namang pinag-aiba yung church member at saka nasa labas, kung ganun lang din. Ang sabi dito ni Lord, si Lord mismo ang nagsabi dito sabi doon, the essence of membership, committed love. Baka sabihin niyo, gulo-gulo naman na yung mga elders na to. Akala ko ba bawal yung mga love-love, puro na lang love-love ang tinuturo natin sa Diyos. Ang pinag-uusapan ko natin dito ay committed love, hindi feeling love. Okay? Kung atag ka ng church at ang nasa isip mo ay yung feeling love, malamang sa malamang pag uwi mo ng bahay, mawawala na yung feeling love. Pero ito yung committed love, nasa ko yung meaning ng committed, hindi ko na masyadong maalala. Pero sa committed love, ito is yung part na gusto mo, kahit hindi mo na gusto, kailangan mo mag-commit. Kailangan mo pa rin siyang ituloy. Sabi ko nga kanina, nagko-commit ka sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Mga bagay na kailangan mo. Kahit hindi mo tayo, kung kailangan mo itong gawin, magko-commit ka doon. Kung kailangan mo magtrabaho para mabuhay pamilya mo, kahit pagod ka na, magtrabaho ka. Tama, nagko-commit ka. Ganon din sa church. Kung hindi mo tayo katabi mo, hindi mo ba tayo katabi mo? Nakatingin yun. Okay? Sabi doon, ito po ulitin natin inutos ko ng Panginoon at the same time, nililinaw natin, nakatingin lang muna sa atin. Okay? Ito po ang essence ng church membership. Kung inisip nyo ang church membership, kailangan kong gawin to, kailangan kong gawin to, kailangan kong gawin to, pag hindi ko nagawa, madidisciplinary action ako. Pagbuhin po natin yung pananaw natin. Para medyo mas gumaan, para mas matanggap natin, tandaan natin na ito ang point ng church membership. Committed lang. Next slide. Ano ba ang itsura? Ano ba ang itsura ng committed church member? First slide. Attends regularly. Okay. Ang itsura ng isang committed church member kung ma-attend. First Sunday. Yung third Sunday, yung corporate prayer, nagtanong si Deacon na Abby, ang tanong niya kung di ako nagkakamali is paano masusuporta ng yung Deacon? Tama ba? Nasa si Abby. Tapos siya ngayon. Sumagot si Sir Benedict, ang sagot niya ay presence, attendance, attend ako. Ano si Benedict? Nagtanong siya, wait, ayun. Hindi pala, nasaan? Basta nandun. Kung ako man yun, nasasagot ko paano ba kayo makakatulong sa Deacon ninyo, sa tingin ninyo? Ito kung ako ay Deacon pa rin hanggang ngayon, tapos meron akong member ng umattend ng house church, tapos umattend din siya ng house church, tapos kunyari may corporate prayer, umattend pa rin siya ng corporate prayer, tapos nagtawag ng attendance ng church leadership, tapos umattend pa rin siya ng church leadership. Namiliti sa akin yun. Buti na lang din ako Deacon. Kung katawin mo yung Deacon mo, katawin mo yung Deacon mo, sabi mo nga, tingnan mo yung Deacon mo, kung katawin mo, Deacon. Yun, baka naman. Sumagot ba yung Deacon nyo? Nasa yung ibang Deacon, walang budget. Yung mga Deacon, sagot kayo. Sagutin yung member nyo. Baka naman gusto nyo umattend ng corporate. Okay. So, ang sabi dito, ito this is the first and most important ministry of every Christian in the local church. First and most important. Being present, being known, and being active are the only ways to make Christian love possible. Hindi mo yan magagawa kung nanonood ka lang ng TV at nakikinig ka lang ng radyo. Sasabihin mo sa sarili mo, okay na to. Wala pong ganun. Hindi mo mapapa-experience sa kasamahan mo. Again, committed church member, pag sinabi natin church, nag-commit ka sa church, nag-commit ka sa kapwa mo, sa kapatiran mo, sa mga kasama mo sa church. Hindi mo yung magagawa kung nanonood ka lang sa TV. Okay, kung nanonood ka lang sa internet, okay po ba yun?
Question. Sabi doon, pinag-usapan natin kanina, committed love. Nararamdaman niyo ba yung pag-ibig sa church? May isang sumagot. Salamat din sa sumagot. Nararamdaman niyo yung pag-ibig sa church? Parang hindi eh. Amen. Dito sa side na to, nararamdaman niyo yung pag-ibig sa church? Dito sa side na to, nararamdaman niyo yung pag-ibig sa church? Question. Naipaparamdam niyo ba? Baka kasi naghahabol lang kayo yung nararamdaman. Sabi mo kanina, hindi totoo lang sa feeling lang. Ito ay commitment. Kailangan mong magtrabaho para sa katabi mo, para sa kapatid mo. Yung pag-ibig na yun, kailangan mong iparamdam sa kanya. Nandiyan po ba tayo? Ang sabi doon, sa verse ng Hebreo, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal, sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. So, noon pa pala, meron ng mga ganun. Sa halip pala kasi natin ng loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakakita natin nalalapit ang araw ng Panginoon. Ang sabi doon, stir up. Sa English, no? Itong word na sikapin natin bisingin, stir up. Ano yung sabihin nun? Kung parang pinoprovoke mo. Pag sabi natin pinoprovoke, magas na nag-aaway, kinakatsawan mo. Parang, sige nga, o hawakan mo nga sa tenga. Parang gano'n, kung sinusulsulan mo, kinakatsawan mo, kumbaga, pag sinabi natin stir up, ang iba pang word na ginamit sa English translation, encourage, tsaka i-motivate. Inuudyokan mo siya, ipinupush mo siya. Na ano? Ano ba ang saan siya pinupush? Ay, pala PowerPoint. Ayun. The meaning of this context is that stimulating or inciting someone to do something. Love and good works. Kaya naman yung love. Ulitin natin na, tinutukoy natin love dito is yung committed love, yung pag-ibig ni Kristo. Tapos, good works, lilinawin din natin to. Lilinawin natin, hindi ka naligtas dahil sa mabuting gawa, pero niligtas ka para gumawa ng mabuti. Amen. So, sa house church, dapat nangyayari to. Pinoprovoke mo, in-stir mo, in-encourage mo, pinomotivate. Na ano? Para sa pag-ibig, sa house church mo, at sa paggawa ng mabuti. Next, ano ba? Exhorting. Exhortation takes the form of encouragement, comfort, warning, and strengthening. Kailangan may nangyayari ganyan sa tuwing nag-house church. Ano yung mga words na yun? Encouragement. May nag-encourage ba sa house church? Comfort. May nagko-comfort ba sa house church? Warning. Pati po yung warning, pati yung paano ba ang word ang gagamitin natin doon? Yung pagpaalala ng isang, pati yung, sabihin na natin pati yung, parang pagsasermon, yung word pwede natin gamitin doon. Basta ganun. Pagkukorek, ayun. Yun po ay part ng pag-ibig ng Panginoon. Ano nga pinakata natin kadalasan? Yung pinakata natin pag may patay. Ayun, anong tawag doon? sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Ayun. Go ahead, katay mo nga. Di ba sabi doon? Ayun, talito, wala tuloy ako. Basta sabi doon, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin, salamat, Panginoon, salamat. So, ibig sabihin, pati yung pagtutuwid, part ng pag-ibig ni Kristo. At yun yung dapat namin kita sa church. O nga pala, itong our statement of faith, meron dyan sa church. Pangilan yun. The church, pangatlo. Ako nagturo niyan. At ang pinaka tumatak sa akin yung part na yan, ang sabi doon, kung gusto mong ma-experience ang pag-ibig ng Diyos, umattend ka ng church. Yung kabuuan ng pag-ibig ng Diyos. Kasi, okay, tanggap ka niya, mahal ka niya, pero lilang ko lang to maraming mali ang pagkakaintindi doon. Sabi na, tanggap ako ng Lord, kahit ano ka pa. Pero ito yun, tanggap ka ng Lord, pero pag may kailangan baguhin sa'yo, kailangan baguhin yun. Hindi yung tipong aatin ka lang, hindi ko naman kailangan magbago, tanggap naman ako ni Lord. Mali yun. Okay? So, ang sabi doon, pag umattend ka ng church, yes, tanggap ka, pero pag meron kailangan i-correct sa'yo, pag meron itinuro dito at yung tinuro na yun, medyo hindi mo tanggap at yun ay nakakasakit sa'yo, pati yun ang pag-ibig ng Diyos. At kung gusto mo ma-experience yun, umattend ka ng church. Ang tanong, nagagawa kaya ng church yung pag-ibig na yun. Kasi nasisira ang Word of God pag hindi natin na-represent ng tama yun. Tama po ba? So, para sa akin, yun ang pinakamagandang part ng church na yun eh. Yung pag-ibig ng Diyos, maraming sa church. Sana nagagawa natin. Next. Sixth piece. Roma 14 verse 9. Kaya't laging natin pagsikapan gawin ang mga bagay na kapagdudulot ng kapayapaan
makakapagpalakas sa isa't isa. At pa isa, namumunga ng katwiran ang binti ng kapayapaan, itinatanim ng tao maibigin sa kapayapaan. Ganda nun. Sabi doon, righteousness flourishes in a climate of spiritual peace. So, ganun tinuro ni Elder Ed yung first Sunday, sabi niya doon, i-prioritize niyo yung relationship kasi tama ka palagi. Napag-usapan namin yun sa meeting namin ng elders. Sa usapan namin ng elders, okay siya, tama siya. Pero ang nabanggit namin doon dahil nasa church, meron kang times na kailangan mo talagang ituwid. Pag mali talaga, itutuwid mo. Pero, ang sabi nga doon, ipaprioritize mo talaga yung magandang relasyon kasi yung tama ka palagi. Kagaya ng binanggit mo ni Elder Ed yung kay Mami Sol, yan po yung magandang example na meron kang pagbibigyan. Yung tipong hindi naman kailangan palakihin yung issue at wala rin naman talagang epektong masama sa church, pero sige na, hayaan mo na. Parang ganun. Parang lang huwag kayong mag-away lang, huwag lang tumaas yung boses ninyo, huwag kayong magkasagutan. Ibang prioritize ito kaya pa sa loob ng church. Tama po ba? Pero kaya sinabi natin kanina, pag meron talagang mali at kasalanan yung ginagawa niya, kailangan talaga siyang i-correct. Pero, prioritize pa rin yung peace. Next. Edify others. The one consistent purpose or goal of the public meeting of the church is mutual edification, building each other up in faith. A healthy and committed member comes to serve, not to be served like Jesus, to provide, not to be consumers only. Okay, mahalaga to. Basahin natin yung verse. Ay, napicture niyo ba? Efeso. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba na may mga ebanghelista, ang iba yung mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao sa pagiging ganap ni Kristo. Next. Nang sa gayon, hindi tayo maging tulad ng mga batang magaling matangay ng sari-saring aral, hindi tayo maliligaw ng mga tao ng mga nagdalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang pautusan, katusuhan, at panininlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo. Siya ang ulo natin lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay ng mga sukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ang tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Okay. May nagiging problema dito eh. Ang sabi doon, to serve, not to be served. Kagaya ng ginawa ni Kristo. Pupunta ka sa church, ito po kasi nagiging isang problema. Kadalasan kasi ang panghatak natin, ginagawa natin, kasi ginagawa natin ito. At ito siguro baka dapat itama na natin ito. Pag tayo ay lumalabas, ginagawa natin ito dati, talamak ito. Pag tayo ay nag-i-invite, sinasabi natin sa kanila, pumunta ka sa Panginoon, magagalingin ka niya. Kung may sakit ka, magagalingin ka niya. Kung nagibigatan ka, lumapit ka sa Lord, pagagaanin niya ipasanin mo. Kung nahihirapan ka na, bibigyan ka niyang kabahinaan. Tama yun eh, mga Bible verse yun eh. Tama po ba? Ginagamit natin yun. Ang problema, na ito, parang sa mali natin nagagamit. Ang nangyayari tuloy, pag ang tao, pag mahirap ka, i-bless ka ni Lord, kung mahirap ka, payayaman ka niya, wala naman, hindi ko ginamit ko kahit kailan na. Ginamit ko lang. Pero ito yun. Dahil pag nag-i-invite tayo, gano'n ang sinasabi natin, minsan ang nangyayari, pumupunta yung tao dito para maghanap ng blessing. Kung nabibigatan ka, pagkakaroon yung nararamdaman mo, kung nai-stress ka, kung may sakit ka, pagagalingin ka, ang nangyayari tuloy, pag pupunta sila dito, naghahanap sila. Naghahanap sila ng preaching na makakapagpagaan ng kalooban nila, naghahanap sila ng preaching na makakapagpasaya sa kanila. Sabi pa nga, kung nalulungkot ka, papahiran ni Lord ang luha mo. Ginagamit natin yung mga verse na yun. At ang nangyayari, pag pumunta ang tao dito, nag-i-expect sila. Pag wala silang naramdaman, pangit yung church, pangit yung service. Ulitin natin na, bilang mga church members, hindi tayo maghahanap ng maghahanap. May babalik sa atin, pero ito yun. Ang sabi nga doon, kagaya ni Lord, hindi siya nagpunta dito para paglingkuran. Nagpunta siya dito para maglingkod. Pag pumunta ka ng church, hindi ka maghahanap, ikaw ang maglalabas, ikaw ang magbibigay. Maglilingkuran mo nung kasama mo.
Okay po ba, church? Malino po ba yun? Ilang committed church member? Okay, so siguro kailangan baguhin na natin yun. Sabihin na tama naman na nasa Bible yun at tama naman na encouragement yun. Pero huwag natin abusuhin at linawin natin. Maging malinaw sa atin, lalo na sa ating mga mature na sa mga Christian. Baka hanggang ngayon, tagal-tagal na sa church, matin pa rin kayo. Ang habol nyo pa rin kung ano yung mapapala ninyo. Hello church, nandiyan po ba kayo? Tandaan nyo ang committed church member, hindi siya yung nag-ahabol ng mapapalaan na. Pag umattend ka sa church, pumunta ka dito, ang iniisip mo, maglilingkod ako sa kapatid ko. Ganun din sa house church. Kung tutusin ka, mas effective yung sa house church kaysa sa church eh. Bakit? Nakaupo lang kayo, nakatayo ako dito, nagsasalita ako. Paano yung magagawa? Mamaya siguro, after ng service, pwede nyo gawin. Pero ito po ay nangyayari mostly sa house church. Okay, so, tuloy tayo. Tandaan natin yung mga pinag-aaral natin. Next. Okay, so verse 12, yung binasa natin kanina, the work of the ministry. Asan nga yun? Ano yung binasa natin? Ephesians 4:11-6. Ito po yung verse 12. Check natin yung verse 12 kung ano yung sabihin yung verse 12. The work of the ministry, the spiritual service required for every Christian, not just of church leaders, the edifying of the body of Christ. Hindi lang pang leader yung gawain na to. Ito po ay para sa lahat. Kaya kung sinasabi natin kanina, hindi ka pupunta dito, tapos aasahan mo lang yung leader mo na palalakasin ka. Palalakasin natin ang isa't isa. Okay po ba? Next, verse 16. Every part does it share. Yung sinabi kanina, kung ginagawa ng lahat ng tama ang kanilang tungkulin, sana lang. Godly biblical church growth results from every member of the body fully using his spiritual gift in submission to the Holy Spirit and cooperation with other believers. Napicture niya, number 4. Once and admonishes others. A committed member is committed to speaking the truth in love to his brother and sister, to helping them to avoid pitfalls and to encourage them in holiness and Christian joy. Ito, mahalaga to. A committed member will not be wrongly intrusive in the lives of others, but he also will not be hands-off when it comes to caring and counseling others. Ano yung sabihin nun? Yung sabihin nun, bilang mga church members, bilang mga committed church members, hindi ka naman basta-basta pwedeng maghimasok sa buhay ng may buhay. Hindi porkit member natin yan at mahal mo siya, eh sabihin panghihimasukan mo ng pilit yung buhay niya. Meron mga private sa buhay na lang mga kasama natin dito na hindi natin pwedeng pakialaman basta-basta. Tanggap niyo po ba yun? Pero, ang sabi doon, pero hindi naman ibig sabihin nun, hands off ka na hindi ka na talaga makikialam. Kung mahal mo yung ka-church mo, alam mo yung pinagdadaanan siya, pero ayaw nang i-open sa'yo kasi hindi pa siya ready, o feeling niya is, hindi naman to para ilahat pa sa iba, hindi naman yung sabihin wala nang pakialam sa kanya. Ipag-pray mo yun, kung alam mo may pinagdadaanan siya, ipag-pray mo yun, kakamustahin mo, bibisitahin mo, pero hindi naman to the point na halong-ating mo sa talaga kung ano yung issue niya. Okay? So ito po ang trabaho ng church, trabaho ng committed member. Hindi ka pakialamero, pero may pakialam ka. Nasusundan. Next slide. Number 5. Versus reconciliation. A committed member strives to repay breaches as quickly as possible even before continuing in public worship. Ito po yung nasa Matthew, kung di ako nagkakamali. Ano pala? Kaya kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naaalala mo may sama ng loob sa iyo, yung kapatid, iwan mo muna yung handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Grabe. Napaka-serious. Imagine, nga pala ba? Itong eksena na to, ang worship, ang lugar ng worship nila doon, hindi naman yung tipong church na, merong church na malapit sa'yo, lalakarin mo yun. Tapos imagine, lalakad ka ng malayo, tapos pagdating mo doon, naalala mo, merong nga pala kayong hindi maayos na sitwasyon, iiwanan mo muna yung doon mo, tapos babalikan mo yun. Babalikan mo yung kapatid mo na yun. Pag naayos na, tsaka ka pala babalik. Ganun sila ka-serious pagdating sa pag-aayos. Pag na-reconcile. Ito ba, matindi. Next slide. The means of reconciliation. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sino daw? Diyos. Sa pamagitan ni Kristo, ibinilan na kami mga kaibigan at hindi nakaaway at pinagkatiwalaan na kami upang maglingkod nang sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamagitan ni Kristo, ang mga tao ay binilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang kasalanan. At kami naman
ipamalita ito. Ito yun, yung Ministry of Reconciliation. Pinatasan niya kami, ipamalita ito. Alin? Yung gospel. Anong kinalaman ng gospel doon? Lilinawin natin na nabagin ni Pastor ng ina yung gospel. Lilinawin natin ang gospel. Ang gospel ay hindi lang siya naka-stack tungkol sa kaligtasan ng tao. Ang gospel po, tinutukoy din doon yung reconciliation. Yung relasyon mo sa Diyos na nasira dahil naging makasalanan tayo, sa gospel, nandun din yun. Yun din ang naman ng gospel. Pasok po ang reconciliation sa gospel, yung pagkakasundo ninyo ng Diyos, pagiging magkaibigan, kung ano yung dapat na relasyon ninyo, magbabalik. Kaya sabi doon, inaak sa amin yun, pinagkatiwalaan kami na magturo ng gospel. Tinawag tayo, alam niyo ba, tinawag tayo para i-proclaim ang gospel? O nga pala, ang pinag-usapan ko dito ay paghayo na. Ang isang, anong dapat natin, nakalimutan ko. Committed, ayun, yung word. Committed church member. Ang committed church member, tanggap niyo ba ito? Ang committed church member dapat umahayo. Eh kasi pag ang usapan natin, hayo, hindi ko alam kung na-enjoy din yun ng iba. Kasi alam ko yung iba, ayaw na lang umayo. Yung iba naman, ayaw hayuan. Okay, sabi ko nga kanina, meron akong kilala, Christian siya, tapos nagkaroon siya ng girlfriend, Christian din. Ang problema, yung girlfriend niya, sabi niya, okay lang daw, na umaten sila ng church, pero ayaw na nang pinupuntahan pa siya sa bahay. Bakit daw may ganun pa? Sabi ko, Christian pa talaga pagka ganun? Eh kasi hindi ganun ang Christian na tinutukoy ng Bible. Ang Christian dapat open yung bahay mo sa kapatiran, sa gawain ng Panginoon, di ba? Yun ang sansay ng totoong Kristiyano na tumanggap sa Panginoon eh. O nga pala, tinawag silang Kristiyano kasi nanampalataya sila sa gospel. So yun ang basihan ng tunay na Kristiyano na nanampalataya sa gospel. Kung ikaw ay nanampalataya sa gospel, dapat tanggap mo na humahayo ka. Tanggap niyo ba na dapat humahayo tayo at nag-share tayo ng gospel? Yun ang committed member. Sa mga, may humahayo ba dito ngayon na active na humahayo? Nasa, meron bang humahayo ngayon? Baka naglayo kayo bigla. Dahil walang topic tungkol sa paghayo. May humahayo po ba? Amen. Okay. Salamat po sa mga humahayo. At nakakita naman kami ng mga post na may mga humahayo talaga. Salamat sa mga nag-i-invite. At linawin natin, pag kayo nag-i-invite, ito po ang isang ginagawa ninyo. Ibinabalik niyo sila dito, dinadala niyo sila sa church, para yung relasyon nila sa Panginoon na nawala, na nahiwalay, maibalik. Ganun kahalaga yun. Ito po ang ministry ng reconciliation at ipinagkatiwala po yun sa mga church members, sa mga tumanggap sa Panginoon. Okay po ba yun? Salamat po sa mga umahayo. Next. Bears with others. Ministers of reconciliation. Okay, mga ministers of reconciliation. Ibig sabihin tayo mga nag-i-invite, tayo mga humahayo, tayo mga nagtuturo. Ministers of reconciliation must be patient and long-suffering. They must be characterized by meekness such that they do not think more or highly of themselves than they ought. Meekness. Ano yung meekness? Anong Tagalog ng meekness? Pinakamalapit Tagalog ng meekness. Sino sa mga tayo? Nahamid ko? Ayun, maamo. Tingnan mo yung katabi mo. Lakas ng tao. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi daw, dapat maamo. Ako. Tingnan mo, sige nga, tingnan mo yung katabi mo. Yan, okay, tama na, baka kagating ka. Ang sabi daw, dapat daw, tayo mga tagapaglingkod, tayo mga nag-share ng gospel, dapat daw maamo tayo. Ang amuhan daw, hindi daw yung sign ng weakness. Yun ay, kumbaga, parang yung patience mo. Nandun, yung long suffering na tinatawag. Hindi siya kahinaan. Ito ay galing sa Diyos. Imagine, meron kang kausap, ilang beses kami humayo sa kumbong, ilang beses kami nabibate. Kasi magagawain na kami, hindi pa kami makapag-start. Sister ko rin, nakapit na ganyan, nag-pepray na, nag-i-intercede na. Yung isang mukha sa mga bata, pinagkakawalan ako. Bakit? Di na kami nagtatay yung hinahayuan namin. Pero syempre, kailangan control, kagaya nga sinabi ni Elder Ed yung first Sunday, ganun dapat. Meekness, hindi ka nakikipag-away, hindi ka nakikipagtalo. Pinapakita mo nga dito yung gusto mo nga ibalik yung relasyon nila sa Panginoon, tapos makipag-away ka. So hindi ganon. Meekness. Kailangan daw nakikita sa atin yun. Sabi nga natin kanina sa binasa natin, mag-ibigan kayo, tapos sabi natin doon, nakatingin sa atin ang mundo. Imagine, lalabas ka dyan, tapos nakikipag-away ka. Tama ba yun sa isang church member? Next slide.
Pinagpalaan mo pinagpalaan mo magpagbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Okay. Pero kung hindi nabanggit yata, sige, dahil na rin natin mamaya kung paano pa. Ang number na tayo, 7. Prepares the ordinance. Prepares for the ordinances. A committed member rejoices at the baptism of new believers and examining his heart in preparation for joining the family of God and the Lord's table. Ano yung Lord's table? Ordinance. Ano yung dalawang ordinance? Communion at saka water baptism. Ito po ay communion. Ang tinutukoy po dito ay communion. Pinapahalagan ba natin yan? Okay, sa mga bago ito po ay usapan, hindi na kasi inabutan na nagkaroon kami ng topic, o hindi naman topic, pero sa tuwing nagkaroon kami ng communion, meron kami binibig ng liig. At gusto ko rin po itong maging malinaw sa lahat, pati sa mga nagbabalik. Ang communion po ay hindi basta-basta ginagawa. Okay? Ang communion, kagaya na pag-usapan natin noon, meron tayong verse na binabasa, bago ang mag-communion, kailangan siya-check mo yung puso mo. Kasi ang sabi nga doon, yung iba, kaya nagkakasakit, ang sabi pa nga doon, yung iba namatay na, kasi nag-communion sila, ang hindi nila check yung sarili nila. Yung tipong nagkakasala sila, kasi yung nag-communion sila, mali po yun. Ang communion po ay hindi something na tradition na kailangan mong gawin dahil kung ipila yung isa, pipila ka na rin at kahinigaya ka na. Hindi po ganun ang communion. Ang communion, gagawin mo yun kung naiintindihan mo talaga kung para saan ang communion. Tama? At ang nakakaintindi nun, sino? Yung mga tumanggap sa Panginoon. Hindi mo tatanggapin ng Panginoon kung hindi mo naiintindihan ng communion. Dahil ang tinutukoy ng communion ay yung Lamb of God. Hello, yung salvation, yung sacrifice ni Lord. Ang communion, pati water baptism, ulitin ko, hindi po ito something na dapat mong gawin dahil makikigaya ka. Kunyari, sabihin natin magkakaroon tayo ng water baptism. Kunyari sa mga kabarkada ni Quincy. Kunyari, nagyaya tayo, water baptism. Tapos yung isa, sige, magpapawater baptism mo ako. Sama na kayo. Para sabay-sabay na tayo. Hindi po ganun. Ang water baptism ay decision mo dapat. Hindi ito decision ng magulang mo, hindi ito decision ng deacon mo, hindi ito decision ng kung sino mga nag-invite sa'yo. Decision mo ito dapat. Malinaw po ba tayo doon? Pati yung communion. Pinagdidesisyon mo ngayon, bago ka pumila, bago ka kumuha ng communion, sinecheck mo muna yung puso mo, siniseryoso mo yung ginagawa nating ordinance. Next slide. Ay, wala akong ano doon. Okay, sige. Supports the works of the ministry. A committed member gives resources, time, and talent to the furtherance of the gospel in the local church. Basahin natin. Ito yung binasa kanina. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kanandahang loob ng Diyos, kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung ang ating kaloob ay pagsasalita at ng paghayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob ng sa pagtuturo, magpalakas, okay. Bago natin tuloy. Ito ba? Ito yung verse na ito, naalala ko ito bigla nung tayo nagtatawag ng leadership. Kasi, ito ang sabi doon, kung may tinanggap ko yung ganito, gamitin nyo doon. Okay? Kung may tinanggap ko yung ganito, kung ang tinanggap nyo yung ganito, gamitin nyo sa ganon. Okay? So, ibig sabihin pala, kung ikaw ay may tinanggap at alam mo kaya mong gawin yun, dahil tinanggap mo yun, dapat pala ginagamit mo yun. So, anong point? Dapat pala kung alam mo may kakayanan ka magturo, dapat pala nire-ready mo yung sarili mo na one day, pwede ka namin itayo as tagapagturo. Kasi may gift ka ng pagtuturo. Nasusunod nyo? Ibig sabihin pala, dapat ito ay kung ito ay alam mo na meron ka nito, dapat pinaprepare mo na yung sarili mo na one day, pag ako'y tinawag, tatanggapin ko ito kasi ito talaga ang pinagkaloob sa akin. Ang sabi nung pinagkalooban tayong lahat eh. Dahil sa Diyos, yung binabasa natin kanina, galing sa Diyos lahat yan. Kung meron kang ganito, gamitin mo sa ganyan. Kung may kaloob ka magturo at kaya mo naman, i-ready mo yung sarili mo. So one day, baka dumating ka nga doon at itayo mo namin. Di ba sabi doon sa binasa natin kanina, pumili kayo ng 7 at itatayo namin sila. So ibig sabihin na gawin ng butuhan, kung meron kang kaya ng ganito at nakakita ng mga kasama natin dito na kaya mo at alam mo kaya mo, i-ready mo na yung sarili mo. Na darating ka sa point na one day, possible na
na maging tagapagturo pa kung ang alam mo ay nasa pagtuturo. Hello, church. O iiwasan nyo, ay hindi ko kaya yun, pero alam mo naman kaya mo. Ito po kapag binabasa ko to, hindi ko alam kung related to kasi ginagamit yung Bible study guide ko, hinahanap ko kung connected to. Alin? Ano ba tinutukoy ko? Yung gifts, yung talent, yung binigay ni Lord. Yung master, binigyan niya yung mga tauhan niya ng ganitong talent, ganitong talent, ganitong talent. Kasi yung pera hindi talent. Yung talent ay currency. Binigyan ng ganitong talent, binigyan ng ganitong talent, binigyan ng ganitong talent. Yung isa na doble niya yung kanya. Yung isa na doble niya yung kanya. Magkakaiba sila ng dami ng talent. Yung isa ay ginaon niya. Anong sabi ni Lord doon sa nagpalago ng talent niya? Well done, my good and faithful servant. Kung alam mong binigay sa yung gano'n, sabi doon, gamitin mo, palaguin mo. Tama po ba? Tapos yung binigyan, pero hindi niya ginamit, may sinabi si Lord doon. Ano sinabi ni Lord? Nung master, doon sa taong nagbaon lang yung kanyang talent sa lupa. Pakilakas po. Okay, tama yun, pero meron akong word na hinahanap. Yung isa, well done, my good and faithful servant. Ano naman sinabi niya doon sa tamad? Okay, nabanggit ko na isang word, tamad. Meron pang isa. Ito ang, nung unang binasa ko, tama bang ginamit yun? Yung tamad kasi, obvious. Binigay sa kanya eh. Sabi na, tamad at wala pa rin. Tamad at so, hindi nga kayo pamilyar talaga. So, magkakagalitan talaga. Tamad at masamang alipin. Bakit ka naging masama? Bakit naging masama yung taong nagbaon, yung pinagkatiwala sa kanya? Yung tamad mag-against ko pero yung masama. Pinapalago. Ito yun, yung pinagkatiwala sa kanya, hindi na ginamit. Pinagkatiwalaan ka, kung pinagkatiwalaan ka, hindi ka kaya nang magturo, palaguin mo, gamitin mo sa church. Tama? Ito ang pinag-uusapan natin, committed church member. Kung committed ka, alam mo may talent ka, ibinigay sa'yo ni Lord yan, gamitin mo. Hindi dapat tayo dito nagkakapahirapan. Tama po ba? Nasabi doon, tamad at masamang alipin. Kung ikaw ay may talent at may kakayanan ka ganito at iyan binigay sa'yo ni Lord, tapos hindi mo ginagamit at isinisecret mo, ibinabaon mo, ayaw mo ipakita, ayaw mo gamitin kasi baka asahan mo ng asahan. Baka matawag kang tamad at masama. Hello, church. Lagi na tayong matapos. Banggitin ko lang bago tayo matapos. Pinakita ko, nalagpasan ko. Ang sabi doon kanina sa mga leaders, sa church membership to layo na. Okay. Ang sabi doon kanina kasi, mananagot ang mga leaders. May mga leaders kami so hindi ko pwede palagpasin. Mananagot ang mga leaders, si pastor, kaming elders, ang mga deacons. Sa inyo, pag hindi namin ginawa yung aming trabaho. Pero linangin po namin to ang responsibilidad namin ay kayo. Hindi namin responsibilidad yung nasa labas. Hindi namin responsibilidad yung ibang nasa church. Kung si pastor ang church leader natin dito sa church na to, hindi niya responsibilidad yung church sa Kaming Ilog. Hindi niya responsibilidad yung church sa Doksal. Hindi niya responsibilidad yung mga tao sa labas. Ang responsibilidad ni pastor, ang responsibilidad namin, kayo. Okay, so hahanapan kami ni Lord, hahanapan si Lexi, hahanapan si Eric, hahanapan yung mga deacons. Kasi kami ang mananagot sa inyo. Okay po ba? So sana, kagaya ng tinapik natin nung nakakaraan, nung huling tayo ko, ang sabi naman doon, responsibilidad naman ng mga members na pag-aanin ang trabaho ng kanilang mga leaders. May responsibilidad kami na alagaan kayo, na bantayan kayo dahil mananagot kami sa Diyos, pero responsibilidad nyo naman na tulungan kami na maging magaan yung trabaho namin. Buti na lang naalala ko. Kasi nga, sabi nga natin kanina dito, kung may talent ka, at inibigyan ka lang sa inyong Diyos, gamitin mo. So, huwag na tayong magkulitan, huwag na tayong pahirapan. Okay po ba? Next slide. Last na to. Support the works of the ministry. A healthy, committed church member receives and applies the grace of God by working to support the ministry of the local church and accessing giving what has already received from God. Basahin natin. 2 Corinthians chapter 8 and 9 to. Hindi natin mabasahin lahat, pero para magkaroon kayo ng idea kung ano may tinutukoy dito, basahin natin yung chapter 8. Chapter 8, 1 to 5. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia ng Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito ay isang mahigpit na pagsubok sa kanila.
At sa kabila ng kanilang paghihikamos, okay, so mayroon silang pinagdadaanan. Sa kabila ng kanilang paghihikamos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila ay kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ay sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, pagkat mahigpit nilang ipinamamanhig, kumbaga sila pa yung nakikiusap, may pinagdadaanan na nga sila, kinakapos na nga rin sila, pero parang sinasabi pa nila kay Paul na, Paul, hayaan mo naman kami tumulong sa mga kapatid namin. Kumbaga tinutulungan nila yung iba pang church. Ang sabi doon, hindi lang sila nagbibigay sa kanila, hindi lang sila nagbibigay sa kanilang makakaya, humihigit pa. Imagine kung ang church, kung ang church ay ganon. Ganon siguro ang takbo ng church. Amen. Ang sabi doon, tuloy natin, sila ay kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ay sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamamanhig sa akin na sila ibigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. So gusto nilang tulungan yung church sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko. Ito po. Ang title natin ay Committed Church Member. Gusto niyo malaman kung ano talaga ang issue ng isang Committed Church Member? Basahin natin kasunod. Ang sabi doon, at higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin. Ang isang Committed Church Member, inilalaan niya ang kanyang sarili, number 1, kay Lord. Number 2, sa church. Yun ang talagang sign. So kumbaga, kung ibubuod natin to, ito lang yun. Ang totoong Committed Church Member, nilalaan niya yung kanyang sarili. Ang sabi pa nga doon, hindi lang nila ibinibigay kung ano kakayanin nila, ibinibigay nila kung ano pa higit na kaya nila. Lumalagpas sa expectation. Ang Committed Church Member, nilalagpasan yung expectation, kinukomit nila yung kanilang buhay sa Panginoon, tapos sa church. So hindi natin pwede sabihin na a-attend ako ng church para sumamba sa Panginoon. Tapos, alam niyo yung issue ng gano'n, yung tipong hindi ako napunta dito sa church para sa inyo, nagpunta ako dito para sumamba sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo noon, ginagamit yun ng isang taong umattend sa church, may kasamaan ng loob sa church. Kung ikaw may kasamaan ng loob sa church, at pupunta ka sa church, tapos dun sa church na inatendan mo, nandun yung kasamaan ng loob, nagiging motto yun. Maling-mali yun. Pupunta ka sa church, tapos may kasama ka ng loob, pupunta ka dito at sasabihin mo sa sarili mo, hindi ako pupunta sa church para sa tao, pupunta ako sa church para sumamba sa Diyos. Contradicting yun. Pride yun. Okay, so sana wala na tayong narinig na ganun dito sa church. Minsan nga nababanggit pa yung sa harapan, pero ewan, maling-mali po yun. Maling-mali. Sinasabi dito, una sa Panginoon, pangalawa sa amin, meaning yung church. Ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao, hindi mo mapapakita yung pagmamahal sa Diyos kung hindi mo mahal yung kapatid mo. Ang sabi ni Lord, sa binasa natin kanina, magmahalan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo para mapatunayan na kayong mga alagad ko. Kagaya sinabi natin kanina, hindi ka pupunta sa church para maramdaman mo lang yung pag-ibig na maghahanap ka ng balik sa iyo. Pupunta ka ng church para maglingkod sa kapatid mo. Tama po ba? Ang totoong committed member, inilalaan kanya sa sarili sa Panginoon, number 1, number 2 sa church. Kung hindi nyo po napapansin, yung binasa natin na 1 to 8, yung 1 to 8 na binasa natin ng committed church member, di ba lang napapansin nyo, pero ang hugot ng lahat, pag-ibig ng Diyos. Tingnan nyo lahat ng points. Tingnan nyo lahat ng title ng points, tapos isipin nyo mabuti. Itong lahat na binabasa natin, sabi na binasa natin kanila, itong lahat ay galing sa Diyos. Ang pinagpupuntan dito ay pag-ibig ng Diyos. Kagaya ng sinabi ko sa ito kanina, kung gusto mo maramdaman ng pag-ibig ng Diyos, umattend ka ng church. Ang tanong ko nga kanina, nararamdaman ba natin yun? At naipaparamdaman ba natin yun? Dito sa church. Ito po dito ka na-TN. Nung po ako pa ay deacon pa, nung po kami naging house church na nahayuan namin. May hinayuan kami, tapos habang mahayo kami doon, bata lang kasi ito eh. Habang mahayo kami doon, naglalaro sila, tinawag ni Sister Puring, sinama sa hayo namin. Simula nun, nakasama na namin siya palagi hanggang sa nakaten siya ng church. 11 years old pa lang siya nun. Umaten siya sa Sunday school. 11, 12. Umaten siya ng Sunday school. After ng service, di ba bas na ako nang natatapos sa atin ng Sunday school? After ng service, lalabas ako dyan, nakipagpay ko na ako sa mga ibang kasama natin sa church, sa mga officers ko. Tapos biglang may humampas sa likod ko. Kuya Dan, tapos nakangiti sa akin, tumatawag ganun, parang kulitan namin. Hanggang sa paglabas niya ng church, pag sa kanyang tricycle, kumakaway, babae Kuya Dan, ganun. Masaya siya. Hanggang sa nag-graduate na siya ng Sunday school. Yung graduate siya ng Sunday school, dito siya nakaupo. Pagkatapos sila ng Sister Puring. After ng service,
After ng service, wala pa tayong tiles, wala pa tayong pintuan na yun. Nandun siya sa may gate, yung parang bakod doon na malaki. Yung poste na pinaglalagyan ng gate. Nandun siya, nakayuko, nagsiselfone. Napansin ko, tinanong ko, okay ka ba? Umiti lang siya ng gano'n. Alam, di ba nangyayari pa rin yung dito ngayon? May nakakita ko rin ako ng mga galing ng Sunday School, pag lipat dito sa church, nawawala yung saya nila after ng Sunday School. Pagpunta nila dito, nawawala yung saya nila. Question, concern niyo ba yun? Nakikita niyo ba yung mga galing sitwasyon sa loob ng church natin? Maraming iba't ibang sitwasyon dito sa loob ng church natin. Pero yung kung binabanggit ko ay isa. Question, concern ka ba sa katabi mo? Concern ka ba sa kasamahan mo? Ang committed church member, may pag-ibig ni Kristo para sa bawat isa. Napapansin niyo ba yung mga pinagdadaanan ng mga church natin? Ready ba kayo na, sabi nga sa binasa natin kanina, mag-care? May pagmamahal ba kayo sa bawat isa? Naalala ko yun kasi meron akong nakakita ng mga kabataan na gano'n din ang sitwasyon. Sa loob ko lang, ayun na naman, nakukulit na naman yung gano'n. Sana may nag-aalaga sa kanya, sana may nakakapansin sa kanya na gano'n sitwasyon niya, sana may lumalapit sa kanya, kinukumusta siya. Kasi kinusta ko yung house church na yun, sabi ko, nakakasabay ka ba sa preaching? Sabi niya, minsan daw hindi. Kung parang yung saya niya, nung Sunday School, yung paglipan niya dito, biglang nawala. Sana napapansin po natin yung mga ganung bagay. Ito po ay isa sa mga basic na pagpapakita ng pagmamahal natin sa ating kapatid sa church. Church, committed ba kayo sa inyong mga katabi? Tingnan niyo nga ulit ang katabi niyo. Ang sabi ni Lord, mag-iibigan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya niyo bang mahalin yun, kagaya ng pag-ibig ni Kristo? Sana po hindi kayo yung tipong pag-visitation tinatamad. Sana po ay kayo yung atin ng corporate, sana ay kayo yung atin ng leadership training kasi dito po ay pagpapakita ng committed church member. Okay? Tayo po yung manalangin. Hallelujah, Panginoon, salamat po sa umaga nito. Bagamat yung aming pong topic, dati na namin napapag-usapan, iba man yung aming pinag-usapan ngayon, pero ito yung mga parang pinagtagpi-tagpi na topic namin, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat sa nandito. Dalangin po namin, Panginoon, na may natutunan sila, may na-review sila, may nakapalalahanan sa kanila. Na Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, sabi nga sa binasa namin kanina, kailangan makita ng mundo na ang church ay iba sa labas. Kailangan makita ng mundo na kami ay iba sa kanila para maniwala sila na kami ay mga alagad mo talaga, Panginoon. Maging pagpapala ang bawat isang nandito sa mga bagong umaattend sa kay Paulo, salamat sa buhay niya, sa mga kasamahan namin dito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kung ano man yung natutunan namin, kahit kung man ay basic, Panginoon, sana magawa na namin talaga, Panginoon. Yung plano mo para sa church, napakaganda, magtulungan yung bawat isa. Sana nagagawa namin yun. Sana yung pagmamahal, Panginoon. Huwag lang namin siyang hanapin ng maramdaman, kundi ibigay din namin sa aming mga kapatid, Panginoon. Hindi kami maghahanap, hindi yung kami yung pagbibigay, Panginoon. Ang tunay na church member, na committed church member, nilalaan ang kanyang sarili. Number 1 sa Panginoon, number 2 sa church. Huwag namin kakalimutan. Yung napakalalim at napakahalagang mensahe. Kung ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.